Kabanata 1911. Isang ugong ang isinagot ni Knowles. Ngayon, ngunit kailangan kong kumuha ng ilang dokumentasyon para makapagpakasal tayo. Inilabas ni Knowles ang ilang mga dokumento, at nabigla si Daisy. Paano mo sila nahawakan? Ngumisi siya. Siyempre, gawa ng biyenan ko. Nasa Goldman Mansion sila ni Colton ngayon, nag-uusap tungkol sa mga bagay tungkol kay Tylerton. Sa isang punto, hiniling ni Nolan na makipag-usap sa kanya ng pribado. Nais niyang gawin ni Knowles ang isang bagay upang italaga ang kanyang sarili kay Daisy at maipakilala ang kanyang posisyon. At sa pagtatanong na iyon, talagang sinamantala ni Knowles ang pagkakataong makuha ang kanyang dokumentasyon. Hindi inaasahan ni Daisy na talagang ibibigay sa kanya ng kanyang ama ang kanyang dokumentasyon. May naisip siya at napalingon siya. Pero hindi ka pa formal na nag-propose sa akin. Mahinahon niyang paliwanag, magpapakasal muna tayo, at bibigyan kita ng wedding proposal pagkatapos nito. Naplano ko na ang lahat. Ito ang nagpakaba sa kanya. Nakaramdam pa rin siya ng matinding pagkabalisa nang dumating ang araw na ito. Biglang lumapit sa kanya si Knowles at hinalikan ang lobby. So, papakasalan mo ba ako? Natigilan siya ng halik, na blanko ang isip niya, at tumango siya. Sa City Hall, pinagdaanan nilang dalawa ang lahat ng formalidad at nagpakuha ng litrato. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 20 minuto. Hawak ni Daisy ang certificate sa kamay at tiningnan ang litratong kuha nila sa City Hall. Hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang katinoan. Ito ay tila nangangahulugan na ang kanyang pangalan at ang kanyang pangalan ay magkakaugnay mula ngayon at sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ito ay isang banayad at hindi kapani-pani walang kapalaran, at ito ay magtatatak sa kanilang pag-ibig sa habang buhay. Pinabalik siya ni Knowles sa crew. Nang lalabas na siya ng sasakyan, hinawakan siya nito at sinabing, may kulang. Natarante namang lumingon si Daisy. Ano ba Miss Ham? Nagulat siya nang tinatakan niya ang basa nitong lobby. Matapos matikman ang kanyang mga lobby, ang natitira ay ang kanyang init. Namula ang buong mukha ni Daisy at parang kasing pula ng kamatis. Pinunasan niya ng daliri ang gilid ng lobby niya at sinabi sa mahinang boses, I'll pick you up in the evening. Tumugon siya ng isang ugong, marahil dahil sa sobrang init ng kanyang pisngi. Binuksan niya ang pinto at agad na lumabas ng sasakyan. Sa kasamaang palad, ang eksena ng pagbaba ni Daisy sa sasakyan ay nakakuha ng atensyon ni Mitchell habang siya ay dumaraan, hindi kalayuan. Bagamat hindi hinarap ni Mitchell ang krisis ng pagiging shelved gaya ng ginawa ni Susan at kailangan pa ring umarte sa set, nabawasan ng husto ang kanyang screen time bilang male lead dahil sa insidenteng iyon. Sa pagkakataong iyon, maswerte siyang nabangga si Daisy nang bumaba ito sa isang misteryosong sasakyan. Marahil ang anak na babae ng Goldmans ay may lihim na relasyon sa ilang random na lalaki. Kailangan kong malaman ang higit pa tungkol dito. Bumalik si Daisy sa studio at naglibot ngunit hindi nakita si Freya. Tinanong niya ang staff at sumagot ang isa sa kanila, may nagtanong sa kanya sa lounge. Nagulat siya, hindi gaanong kilala ni Freya ang mga tao sa Baseburg, kaya sino ang pupunta upang makita si Freya sa oras na ito? Si James kaya, dumiretso si Daisy sa lounge. Walang laman ang corridor at napakatahimik. Nang marinig niya ang mga boses na nagmumula sa loob ng lounge, agad niyang nakilala ang mga ito. Boses ito ni Colton. Agad niyang tinulak ang pinto. Freya. Ang nakita niya ay itinulak ni Freya si Colton palayo habang si Colton ay napaatras ng 2 hakbang, nabawi ang kanyang balanse, inayos ang kanyang suit, at nakasimangot. Daisy, hindi ka ba marunong kumatok kapag pumasok ka sa isang kwarto? How would I know that you? Tinitigan ni Daisy ang dalawa ng may pagdududa. Simula kailan kayo nagkasama? Kung hindi ako nagkakamali, hinahalikan ni Colton si Freya, di ba? At pinagtaksilan na siya ng namumulang pisngi ni Freya. Lahat ng dati kong pagdududa ay parang naipaliwanag na sa nakita ko. Naisip ko na ang kapaligiran sa pagitan ni Colton at Freya ay hindi maipaliwanag na kakaiba. Hindi lang nila ako pinaglaruan, pero ang mga bagay na kahit ako ay hindi ko alam ay dapat nangyari rin sa lahat ng ito. Hindi katakataka na si Colton ay halos palaging nawawalan ng sigla sa tuwing dinadala ko si Freya mula nang bumalik siya sa Slakova. Nang dumating si Freya sa Baseburg, nandoon siya para sunduin siya kaagad, at sinabing may kailangan siyang lutisin sa kanya. Kabanata 1912. Pagkaalis ni Freya, umalis si Colton nang hindi man lang kumakain, naiwan si Miss Peterson at sinabing may dumating at abala siya. Lahat ng iyon ay peke, hindi ba?
Lumabas na pala ang relasyon ni Colton at Freya hanggang sa ganito. Hindi inaasahan ni Freya na matuklasan siya ni Daisy. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito ng biglaan at napatayo sa kahihiyan. Daisy, pasensya na, talagang. Maghintay. Itinaas ni Daisy ang kanyang kamay para pigilan siya at huminga ng malalim. Bigyan mo ako ng 1 minuto o 2. Ito ay masyadong maraming impormasyon para sa akin upang hawakan ng sabay-sabay. Matagal na ba kayong magkasama? Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Hindi mo maituturing na magkasama tayo. Lumingon sa kanya si Colton. Nanlalabo ang kanyang mga mata, ngunit siya ay kalmado. Maya-maya, walang pakialam na sinabi niya, Freya, ayaw mong umamin sa harap ni Daisy, di ba? Nanatili namang tahimik si Freya, nakaawang ang kanyang mga labi. Mukhang hindi ko na kailangang magpaliwanag sa iyo. Tumalikod siya, lumakad palayo ng may panunuya, at hindi lumingon. Natigilan si Daisy sa kinatatayuan habang pinapanood siyang umalis. Napatitig siya kay Freya, na nakatayo sa harap ng couch. May hindi pagkakaunawaan ba sa kanilang dalawa? Kinagabihan, naunang umalis si Freya. Naghintay si Daisy sa lugar, at hindi nagtagal, nakaparada ang kotse ni Noel sa hindi kalayuan. Sumakay siya sa kotse at nag-aalala tungkol sa mga gawain ni na Freya at Colton, kaya mukhang wala siyang isip. Inayos ni Noel ang lahat ng mga dokumento sa kanyang mga kamay, ibinalik ang mga ito sa isang folder, at tumingin sa kanya. Anong mali? Bumalik siya sa katinoan. Iniisip ko sina Freya at Colton. Tumawa si Noel. Alam mo na ang tungkol dito. Bahagya siyang nagulat at napalingon. Alam mo rin ba ang tungkol dyan? Samandal si Noel sa upuan. Alam ko na ang tungkol dito mula noong nakaraan. Simula kailan ito nangyari? 3 taon na ang nakalipas, kaya ito ay pagkatapos kong bumalik sa Slakova. Natigilan si Daisy, kinagat niya ang labi niya at tumingin sa labas ng bintana. Bakit tinatago ito sa akin ni na Freya at Colton? Hindi kaya pipigilan ko silang mag-date sa isa't isa? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Noel. Ang kanilang relasyon ay hindi malinaw at medyo komplikado, kaya marahil ay dahil sila mismo ay hindi alam kung paano magbukas sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay huminto siya ng ilang segundo. Gayunpaman, sila lang ang nakakadigest at makakaresolba sa mga bagay na ito. Walang kwenta kung makialam ang ibang tao. Ibinaba ni Daisy ang kanyang tingin habang ang mga alon ng pag-iisip ay bumabalot sa kanyang isipan. Dahan-daang pumasok ang sasakyan sa Tylerton Villa. Ang single-family villa na binili ni Noel sa halagang $10 milyong ay mukhang maluho at eleganteng. Mayroon itong simpleng disenyong estilong European at isang independenteng bakuran at garahe. Sa villa, ang mga berdeng palumpong at halaman ay makikita sa lahat ng dako, habang ang mga pavilion, corridors, rock areas, artificial na lawa, at maliliit na parke ay napuno sa bawat sulok ng villa. May gym at cafe sa ibaba, para ma-enjoy ng isang tao ang buhay ng comfortable. At malapit sa Tylerton ay ang maunlad na Wellington Street. Ang mga shopping mall, gourmet food stall, restaurant, hotel, at entertainment venue ay makikita sa kahabaan ng kalye. Ito ang pangunahing dahilan na nagbigay sa mga taong naninirahan doon ng malaking keganhawahan. Huminto ang sasakyan sa bakuran, at pinagbuksan siya ni Noel ng pinto. Bumaba si Daisy sa sasakyan at inamin na medyo payapa ang kapaligiran dito. Ang kapitbahayan na ito ay tila nakahiwalay sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod. Pumasok siya sa villa kasama si Noel at agad na nagulat sa eksenang nasa harapan niya. Ang panloob na living space ng villa ay isang duplex floor, at ito ay romantikong inayos. Ang kanyang mga larawan ay nakasabit sa mga dingding na porselana. Ang mga handrail ng pabilog na hagdanan ay natatakpan ng mga lobo, at ang mga hakbang ay binuburan ng mga petals ng rosas. Kung ito ay isang sorpresa para sa kanya, siya ay talagang nagulat. Noel, ikaw ba ang espesyal na nag-ayos ng lahat ng ito? Binalik niya ang tingin sa lalaking nasa likod niya. Napangiti si Noel. Gusto mo bang tingnan ang kwarto? Tumakbo si Daisy sa itaas, dumiretso sa kwarto, at binuksan ang pinto. Sa silid tulugan, ang mga talulot ng rosas ay nakaayos sa hugis ng isang puso sa sahig, ang mga mabangong kandila ay naiilawan sa kanilang paligid, at isang maliit na kahon ang itinali sa dulo ng sinulid ng isang string ng mga lobo na lumulutang sa kisame. Kabanata 1913. Ito ay isang kahon ng singsing. Walang kamalay-malay na naiipit ni Daisy ang singsing na nakasabit sa kanyang kwintas. Wala na bang singsing dyan? Ito ay iba.
Huminto si Noel Ace sa likod niya at ngumiti. Ang singsing mula sa 3 taon na ang nakakaraan ay maaari lamang ituring bilang isang tanda ng pag-ibig, hindi isang opisyal. Nilinggan siya ni Daisy. Hindi ba't medyo malinaw na nakategorya iyon? Lumapit si Noel Ace, kinuha ang kahon ng singsing sa string, at lumakad papunta sa kanya. Hindi maiwasan ni Daisy ang kaba at titigan siya. Lumuhad siya sa isang tuhod sa harap niya at binuksan ang box ng singsing sa kamay niya. Sa loob ng box ng singsing ay isang cornflower blue sapphire ring na may nakaukit na pangalan sa ibabaw. Miss Vanderbilt, pakasalan mo ba ako para habang buhay nating hawakan ang kamay ng isa't isa? Ngunit mag-ingat, pagkatapos tanggapin ang aking singsing, mawawalan ka ng lahat ng pagkakataong makipagdiborsyo. Agad na napatawa si Daisy at ibinaba ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay duguan. Anong klaseng marriage proposal ito? Gusto mo? Iniunat niya ang kanyang kamay. Kung gayon, Mr. Knowles, tutulungan mo ba akong isuot ang singsing? Ngumiti siya at dahan-daang ipinasok ang diamond ring sa singsing niyang daliri, tama lang ang sukat. Hinawakan ni Noel Ace ang kanyang mga daliri at hinalikan ang likod ng kanyang kamay. Hinihintay ko ang araw na ito na parang habang buhay akong naghihintay. Napatingin sa kanya si Daisy, at nanginginig ang mga pilikmata nito. Pati ang kamay na hawak niya, pati ang malamig na singsing ay nakaramdam ng init. Gayunpaman, ang maaliwalas na kapaligiran ay nag-ambala ng pag-ungol ng gutom na tiyan ni Daisy. Binawi niya ang kamay niya dahil sa kahihiyan. Hindi pa ako kumakain. Humagalpak ng tawa si Noel Ace. Naging pabaya ako. Bumaba na tayo. Ay nalalaya ni Daisy ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso at umupo sa hapagkainan, naghihintay ng hapunan na ihain. Napasulyap siya kay Noel Ace na nagluluto sa kusina at parang na-appreciate niya ang buhay ng kanyang mga magulang pagkatapos nilang ikasal. May naalala siya, kinuha niya ang kanyang telepono at itinutok ito sa florera sa mesa, kinuha na ng litrato ang singsing, at ipinost sa Instagram. #as promised. Sa sandaling mapost ang larawang ito, hindi nagtagal at nag-apoy ang comment section. #isang diamond ring. OMG. Iyan ay masyadong maraming impormasyon upang mahawakan. #damn, if my wifey is making such an official announcement, ibig sabihin ngayon lang nawala ang love of my life. Who just stole my little Daisy. Noel Ace brought the dinner to the table, propped his arms against the table, leaned closer to her, and his gaze landed on the comment. Pumikit siya at nagtanong, "Wifey?" Bumilis ang tibok ng puso ni Daisy. Inangat niya ang ulo niya at mabilis na nagpaliwanag, "Babae. Lahat sila ay tinatawag akong asawa nila." Nakita ni Noel Ace ang kaba niyang anyo at nilapitan siya. "Kung gayon, ano ang itatawag mo sa akin?" Kumakabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib habang iniiwasan niya ang nagliliyab na tingin nito. Noel Ace, tinanggihan niya ito, hindi kailanman. Humajejek siya. "Honey." Tinitigan siya ni Noel Ace at walang sinabi. Ang pagiging nakatitig sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng higit na hindi natural. Dahil dito, inilagay ni Daisy ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, itinulak siya palayo, at hininaan ang kanyang boses. Kung gayon, paano ang tungkol sa hobby? Magiliw niyang hinimas ang dulo ng ilong nito. Mas katulad niyan. Umupo siya sa tabi niya at kinuha ang mga pinggan sa plato niya. Hindi ka ba nagugutom? Kumain ka na. Itinabi ni Daisy ang phone niya at lumapit sa kanya na para bang hinihintay niyang pakainin siya nito. Si Noel Ace ay naghatid ng ilang mga gulay sa kanyang bibig, at ibinuka niya ang kanyang bibig at kinain ang mga ito ng sabay-sabay. Bukod kay Dad at Waylon, ngayon pati asawa ko nagluluto ng masasarap na pagkain. Gaano kalaki ang maaaring maging mas masaya sa buhay? Kinuha siya ni Noel Ace ng isang mangkok ng sopas. Mananatili ka ba rito ngayong gabi? Nanginginig si Daisy nang hindi namamalayan. Dumating ang gabi. Sumandal si Daisy sa gilid ng bathtub sa malaking banyo at tumitig sa kisame. Bagamat legal na siyang ikinasal kay Noel Ace at naging mag-asawa na sila, hindi pa rin siya handa sa pag-iisip para dito. Sabay ba tayong matutulog ngayong gabi? Sa pag-iisip nito, tinakpan ni Daisy ang kanyang mga pisngi, ang init-init nito kaya nahihilo siya. Sa sandaling iyon, isang figure ang umindayog sa frosted glass, at sinundan ito ng boses ni Noel Ace. Kabanata 1914. Napalunok si Daisy sa tubig sa takot at namula. Tapos na ako kaagad. Napangiti si Noel Ace nang walang magawa. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na huwag masyadong isawsaw ang iyong sarili sa bathtub. Baka mahimatay ka sa sobrang init.
Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba niya ang kanyang damit. Inilagay ko na ang iyong pajama sa pintuan, tugon ni Daisy na may mahinang ugong. Nang mawala ang silhouette, bumangon siya mula sa bathtub, hinubad ang tuwalya, at binalot nito ang kanyang katawan. Pagkatapos ay bahagyang binuksan niya ang pinto ng banyo. Ang mga pijama na inihanda niya ay maayos na nakatupi at inilagay sa tabi mismo ng pinto. Nagpalit siya ng pijama at lumabas ng banyo. Ang kanyang buhok ay basang-basa sa tubig at basa pa, at ang kanyang maputi at malarosas na balat ay mahigpit na nilagyan ng ice silk na pijama. Sinilip ni Daisy ang kanyang ulo sa kwarto. Si Knowles ay nakaupo sa chaise longue na naka-cross legs, tinatakpan ang noo gamit ang isang kamay at binabalikan ang isang magazine gamit ang isa. Nakatoon ang tingin niya sa magazine, maluwag na nakatali ang itim na ice silk nightgown, at bahagyang nakabukas ang plakat na may bakas ng kaba. Ang mainit na dilaw na lampara sa sahig ay nakatayo sa velvet carpet, at ang mainit na liwanag ay naaninag sa kanyang facial outline, na nagpapaliwanag sa kalahati ng kanyang mukha at ginagawang mas maliwanag ang kanyang mga facial features. Ito ay isang tunay na nakamamanghang kagwapuhan na magpapaakit sa buong mundo. Kapag may nag-claim na mayroong isang uri ng hitsura na maaari lamang tingnan mula sa malayo at hindi nilalapastangan, ang tao ay dapat na tumutukoy sa Knowles. Napabuntong hininga si Daisy sa loob. Salamat sa Diyos na kahit nawala ang alaala ni Knowles noon, alam pa rin niyang hindi ako si Lisa. Kung hindi, siya na sana ang pagmamayari ni Lisa ngayon. Inangat ni Knowles ang kanyang tingin, kinagat ang kanyang mga labi, nagbigay ng ngiti, isinara ang magazine, at inilapag ito. Daisy, ha! Nakabawi siya mula sa ulirat, ibinaling ang kanyang ulo, at sinalubong ang kanyang tingin. Awkward siyang naglakad papunta sa kwarto. Tapos na akong maligo. Pagkasabi noon ay natigilan siya saglit. Bakit parang nilinis ko na ang sarili ko at hinihintay kong pakawalan niya ang sarili niya? Lumapit si Knowles sa kanya. Nawala ng kontrol si Daisy sa kanyang mga paa at nagsimulang kumilos habang papalapit sa kanya. Hinayla siya nito sa kanyang mga bisig at tinipon ang lahat ng kanyang mahabang buhok hanggang sa likuran. Basa pa ang buhok mo. Kinagat niya ang kanyang labi at ibinaba ang tingin. Sinukli niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok, inihagis ang basang dulo, at pagkatapos ay kinuha ang isang tuyong tuwalya at pinunasan ito para sa kanya. Malinaw na maririnig ang malalakas na tibok ng puso, at hindi niya alam kung kanya ang mga iyon. Si Daisy, na nakakulong sa kanyang mga bisig, ay bahagyang itinaas ang kanyang tingin, at ang mukha ni Knowles ay malapit sa kamay. Ibinaba niya ang tingin, ngunit nakatutok pa rin ang mga mata sa dulo ng buhok nito habang maingat na tinutuyo ang dulo ng buhok nito. Ang dimmed, mainit na liwanag ay nagpapalambot sa kanyang balangkas ng mukha, na marahang ibinaling ang kanyang malalim na mga mata. Ang mga pilik mata ni Daisy ay kumikibot habang ang hindi maliwanag, ngunit intimate na kapaligiran ay kumikiliti sa kanyang puso. Hinawakan niya ang likod ng kamay ni Knowles at ibinaba ang ulo. Ako na mismo ang gagawa. Bahagyang itinaas ni Knowles ang kanyang mga talukap at ngumiti. Ito ang dapat gawin ng isang asawang lalaki. Ang salitang asawa ay may tatak sa kanyang puso, ito ay isang napakanakapandamdam na bagay na marinig. Hindi napigilan ni Daisy ang mapangiti. Dahan-daang itinaas ni Knowles ang kanyang baba. Anong tinatawa-tawa mo? Bangantong hininga ang mukha niya, at tumingin sa kanya si Daisy. Iniisip ko kung magpakasal ka sa iba at hindi sa akin, magiging mabait ka rin ba sa babaeng iyon? Hindi, tinitigan siya nito, dahil ikaw lang ang taong papakasalan ko sa mundo. Nagulat siya, at gumalaw ang tingin niya. Paano mo nalaman na ako lang ang pakakasalan mo? Paano kung hindi mo ako nakilala sa bandang huli ng buhay mo? Hinaplos ni Knowles ang kanyang pisngi gamit ang kanyang palad at inilapat ang kanyang mga daliri sa palawit sa kanyang noo. Naniniwala ka ba sa tadhana? Tinitigan siya ni Daisy. Namamaos siyang tumawa. Nawala man ang alaala ko o hindi, nakipagkita ulit ako sa iyo sa huli, di ba? Inilayo ni Daisy ang mukha niya. Alam mo kung paano pasiglahin ang aking kalooban. Bibigyan kita niyan. Lalong lumakas ang ngiti niya. Napataas ba ang mood mo? Ibinaba niya ang kanyang mga mata at nagbigay ng mapang-akit na ekspresyon. Medyo na-lift talaga ang mood ko. Hinalikan ni Knowles ang pisngi at ang sulok ng labi nito sa kasinuntok ang baba gamit ang mga daliri nito at tuluyang tinatakan ang mga labi nito. Ipinatong ni Daisy ang mga kamay sa balikat nito at tinugon ang halik nito. Kabanata 1915. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nagkahiwalay din ang dalawa. Paulit-ulit na kinapa ni Knowles ang kanyang mga labi.
Oras na para matulog. Kinabahan si Daisy nang hindi namamalayan. Possible bang narito na ang mahalagang sandali? Bago niya maalala ang kanyang iniisip, binuhat na siya ni Noel Ace at dinala sa kama. Sa sandaling ihiga siya nito ay lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Isinilid siya ni Noel Ace sa ilalim ng kumot, hindi na kumilos, humiga sa tabi niya, at niyakap siya. Matulog ka na, magandang gabi. Panay ang tingin ni Daisy sa kisame. Pag sinabi niyang oras na para matulog, puro pahinga lang ang tinutukoy niya. Lumingon siya at tinitigan si Noel Ace. Nakapikit si Noel Ace, baka sa mukha niya ang pagod na parang inaantok na talaga siya. Nakahinga ng maluwag si Daisy. Normal lang yan. Ang pag-aayos ng lahat ng ito at pagpapalamuti sa villa ay tiyak na nakakapagod. Maingat siyang tumalikod upang harapin siya, yamakap sa kanyang mga bisig, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa labas ng bintana, isang sinag ng liwanag ng buwan ang sumili sa windowsill. Gayunpaman, tahimik at mainit sa kabilang side ng window pane. Sa Tenet, Daisy, medyo malaki ang official announcement mo, ha? Sandali itong naparalyze ang Instagram. Nang dumating si Charlie sa kumpanya kaninang umaga, lahat ng mga headline ay tungkol sa pinaghihinalaang opisyal na anunsyo ni Daisy. Nang isama iyon sa larawan ng singsing na in-upload ni Daisy kagabi, lahat ng netizens ay sinusubukang hulaan ang pagkakakilanlan ng nobyo ni Daisy. Ang mga tagahanga ni na Daisy at James ay nalink pa ang dalawa, hulaan kung ang kabilang partido ay si James. Hindi inaasahan ni Daisy na ang larawang ipinost niya kagabi ay magbubunga ng ganoong kalaking kaguluhan. Napakamot siya sa pisngi dahil sa kahihiyan. Paumanhin, hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng napakalaking ripple effect. Huminga ng malalim si Charlie. Wala akong pakialam kung may relasyon ka ngayon o ano. Pagkatapos ng lahat, nakamit mo ang malaking tagumpay sa iyong karera sa pag-arte. After only 3 years of being in showbiz, nanalo ka na ng Best Actress Award at sobrang successful. Sayang naman kung aalis ka sa entertainment industry sa sandaling ito. Hindi ako bibitaw. I am just making an official announcement about my marriage. Natigilan si Charlie, hindi ba iyon papansinin ng boyfriend mo? Maraming mga celebrity sa entertainment industry ang nawala sa industriya matapos ang opisyal na anunsyo ng kanilang kasal, lalo na ang mga karera na nagkakaroon ng momentum. Lahat sila ay nawala pagkatapos ng kasal at pagkatapos ay bumalik pagkaraan ng ilang taon, ngunit pinalampas na nila ang kanilang pagkakataon. Si Daisy ay isang artista na pinagpala ng Diyos. She's born to act. Natural, hindi tulad ng alinman sa mga nangungunang celebrity na iyon. Ang pag-ibig o pagpapakasal ay hindi makakaapekto sa kanya sa anumang paraan, ngunit ito ay nakakalungkot kung siya ay tumigil sa pag-arte dahil sa kanyang kasal, tulad ng kung ano ang nangyari kay Julius Boucher. Nakangiting paliwanag ni Daisy, he won't mind, and he supports me very much. Tumango si Charlie, okay, then you should arrange your own time well. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula ng dramang ito, maaari kang pumili ng mga proyekto na gusto mong tanggapin saglit lang. Ngumisi siya, Mr. Johnson, napakabait mo. Kung patuloy mo akong inaalala sa'yo pagkatapos nito, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong magpahinga. Tapos kumaway siya, sige, bilasan mo na at bumalik ka sa pinagtatrabahuan mo noon. Umalis ka sa paningin ko. Bumangon si Daisy. Naglakad papunta sa pinto, nag-isip ng kung ano, at tumingin sa kanya. Mr. Johnson, iimbitahan kita sa piging ng kasal. Pagdating ng panahon, nag-click si Charlie sa kanyang dila at ikanaway ang kanyang kamay. Maligo ka na. Lumabas siya ng opisina na may ngiti sa lobby. Iniwan niya si Tenet sa likod ng pinto nito at mabilis na pumasok sa kotse. Naghihintay si Freya sa kanya sa kotse. Gumawa ka ng napakalaking kaguluhan sa iyong anunsyo. Kung malaman ng publiko na nagpakasal ka ng hindi nagpapalam, tiyak na sasabog sila, hindi ba? Kinuha ni Daisy ang lipstick sa kanyang handbag. Pinahiran ito sa harap ng maliit na salamin, at bamantong hininga, may magsindi ng fuse maya-maya. Lumapit si Freya sa kanya. Wala kang balak na ipaalam sa kanila ang pagkakakilanlan ni Noel Ace, di ba? Tumigil sandali si Daisy, saka isinara ang takip ng salamin. Isa na akong public figure. Kabanata 1916. Ang bawat galaw ni Daisy ay sinusuri ng media, at alam niya kung gaano kahirap maging public figure. Dahil hindi bahagi ng industriya si Noel Ace, natakot siyang maapektuhan siya nito. Ngumiti si Freya, iniisip mo ang asawa mo pagkatapos ng room mo. Namula siya ang asawa ko. Natural, kailangan ko siyang protektahan.
May pumasok sa isip niya kaya napalingon siya kay Freya. Kamusta na si Colton? Natigilan si Freya, saka tumingin sa labas ng bintana. Sino ang nakakaalam? Anong ibig mong sabihin? Gusto ka ni Colton, at ganoon din ang nararamdaman mo. Ang galing di ba? Hindi ito kasing simple. Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Daisy, pwede ba nating ilihim sa pamilya mo ang relasyon namin ni Colton? Napahinto si Daisy at tinitigan siya. Saka siya sumandal sa upuan niya. Nag-aalala ka ba na baka tutol ang pamilya ko? Tumingin si Freya sa paligid. Hindi iyon ang dahilan. Kahit na tinanggap siya ng mga Goldman, hanggang kailan magtatagal ang kanilang relasyon? Kung sa simula ay komplikado ang relasyon, magtatapos pa ba ito sa kasal? Si Colton ay palaging malayo sa maabot at hindi linawin ang mga bagay. Kinailangan pang hulaan ni Freya, at pagod na siya rito. Hindi siya yuyuko sa kanya, at hindi rin ito gagawin o atres, kaya sa huli ay mapapagod din siya. Magkakaroon sila ng matinding pagtatalo. Maaari niyang gawing malinaw ang mga bagay, ngunit palagi niyang gagawin itong mapang-uyam. Pinaramdam nito sa kanya na siya ang humahabol sa kanya, at hindi iyon nakapagparamdam sa kanya. Napabuntong hininga si Daisy. Ang tanging kapintasan ni Colton ay ang kanyang bibig at ang kanyang kaakuhan. Humalaklak si Freya. Talagang may malaking ego siya. Eksakto. Hindi ka ba naghahanap ng bahay? Mayroon akong villa na may tanawin ng dagat. Nagulat si Freya. Villa? Hindi ba mahal kung ganoon? Hindi ko yata kayang bayaran ang renta. Ngumiti si Daisy at nagpaliwanag. Ang villa na iyon ay kung saan kami nakatira kasama ng aking ina noong mga bata pa kami. Pagkatapos niyang makasama ang aking ama, ibinenta nila ito. Binili niya ito muli ngayon, at ito ay bakante. Maaari ko itong rentahan sa iyo sa mas mababang presyo, $250 bawat buwan, paano iyon? Dahil sa kanilang relasyon, hindi siya maaaring singilin ni Daisy at hinayaan na lamang siyang manatili doon. Pero kilalang kilala niya si Freya para malaman niyang hindi siya mananatili kung hindi niya kailangang magbayad. Ang $250 para sa isang villa ay isang pagnanakaw. Ang rental para sa isang fully furnished na unit sa lugar na iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $750. Napatingin si Freya sa kanya. Sinisiil mo ako, hindi ba? Kinawayan ni Daisy ang kanyang kamay at sinabing, bayaran mo kung ano ang gusto mo, okay? Ngumiti si Freya, gawin natin itong $300. Ayokong maging masyadong mababa. Dinala siya ni Daisy sa Seaview Villa. Hindi siya nakabalik dito sa loob ng 12 taon, at marami ang nagbago. Ang mga muebles na natatakpan ng puting saplot ay halos bago pa. Ibinaba ni Freya ang kanyang bagahe at inilibot ang tingin sa sala. Dito ka nakatira dati. Oo, dito kami tumutuloy ni Mama. Binuksan ni Daisy ang mga bintana para sa mas magandang ventilasyon at naglakad papunta sa likod bahay. Ang bangko at mga plano ay naroon pa rin ngunit hindi pa napupugutan pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Ang mga halaman ay tinutubuan, at ang bangko ay kinakalawang. Inalis ni Freya ang saplot at isang lumang piano ang tumambad. Kabanata 1917. Ito ay para kay Colton. Nagulat si Freya. Itinaas niya ang takip at tinitigan ang mga susi. Tutugtog siya ng piano. Hindi niya akalain iyon. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na si Colton ay palaging isang negosyante at hindi alam ang tungkol sa kanyang iba pang mga interes. Ito ang side niya na hindi niya alam. Sinabi ni Daisy na si Colton ay napakatalino sa musika at nagpunta pa sa Royal Academy of Music. Maaari siyang maging music hero ngunit sumuko dahil kailangan niyang kunin ang negosyo ng pamilya. Nagulat si Freya, sayang iyon. Ito ay, ngunit iyon ay kanyang sariling pagpipilian. Nagbaba ng tingin si Daisy. Dahil pinili ni Wayla na magsanay kasama ang kanilang lolo sa tuhod sa ibang bansa, kinailangan ni Colton na talikuran ang musika. Kahit na mahalaga ang mga pangarap, mayroon silang mga pasanin na dapat dalhin bilang mga Goldman. Tumingin sa kanya si Freya at tila naiintindihan niya kung bakit gusto niyang maging independent. Dahil iyon sa dalawa niyang kapatid. Siya ay palaging layaw sa bahay, ngunit iyon ay hindi gumawa sa kanya ng isang spoiled brat. Malamang na gusto niyang maging kasing husay ng kanyang mga kapatid. Sa Black Gold, naglakad si Giselle papunta sa administrative department na may dalang dokumento. Alam ng mga tao doon na anak siya ni Mr. Peterson, kaya napakagalang nila sa kanya. Siya ay isang magiliw na tao at hindi suplado, kaya nag-iwan din siya ng magandang impresyon. Si Miss Peterson ay napakabuti at masipag na tao. Sa tingin mo ba magiging Mrs. Goldman siya balang araw?
Ang Black Gold at Cloud Capital ay may matatag na partnership, at sila ay nagmula sa magkatulad na background, kaya sila ay isang magandang tugma. Ito ay lubos na posible. Nag-chat ang mga empleyado at nag-isip kung magpapakasal siya sa pamilya dahil hinayaan ni Colton ang kanyang anino, si Leonardo. Marahil ay nakakuha siya ng pahintulot na magtrabaho sa departamento ng pananalapi. Huminto si Giselle sa harap ng opisina, kumatok, at pumasok pagkatapos makakuha ng permiso. Huminto siya sa harap ng mesa at iniabot ang mga dokumento kay Colton. Narito ang mga dokumento na hiniling sa akin ni Leonardo na kolektahin. Nakalkula ko ang mga bonus ng komisyon para sa susunod na buwan. Kinuha sila ni Colton at pinagmasdan ang mga ito. Ang mga bonus ng mga empleyado ay kinakalkula bawat quarter ng departamento ng pananalapi. Kahit na natututo si Giselle kay Leonardo, siya ay may husay sa mga numero, kaya hinayaan nila siyang makisali rin sa pamamahala sa pananalapi. Walang nakitang problema si Colton sa kanila, kaya pinirmahan niya ang mga dokumento. Napatingin sa kanya si Giselle at pinagdikit ang mga lobby. Sinabi ko sa tatay ko na masaya ako sa iyo, kaya humingi siya ng opinyon kay Mr. Goldman, pasensya na. Pinalitan ni Colton ang takip ng panulat at ibinalik sa kanya ang mga pinirmahang dokumento. Ito ay isang karangalan, ngunit ikaw ay isang natatanging babae. I'm pretty sure you have a lot more options. Nanlamig ang kamay ni Giselle sa himpapawid. She then looked down at ngumiti. I'm guessing wala ako sa konsiderasyon mo. Magaling siyang magbasa ng mga banayad na senyales dahil sa kung paano siya pinalaki. Ang sinabi ni Colton ay medyo isang pagtanggi. After spending time with him, hindi pa rin niya naiintindihan. Sa nakikita ng mga tao, napakabait niya sa kanya, ngunit alam niyang magalang lang siya. Kabanata 1918. Ang kabaitan na iyon ay pinalawak lamang sa mga hindi kakilala at hindi kaibigan. Nagpakita ng emosyon ang mga kaibigan, ngunit hindi pinansin ni Colton ang kanyang emosyon. Kahit na hindi hiningi ng kanyang ama ang kanyang opinyon bago kausapin si Nolan, hindi niya ito gaanong sinabi. Nagtataka ako tungkol sa uri ng babae na magkakainteres sa iyo. Tumingin si Colton sa paligid. Ganoon ba kahalaga sa iyo? Si Giselle ay tapat. Kung wala man lang ako sa konsiderasyon mo, curious ako sa babaeng mamahalin mo. Tiyak na mas mahusay siya kaysa sa akin. At siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi niya naisip ang tungkol dito. Kung talagang outstanding ang babaeng iyon, hindi ito madarama ni Giselle. Natahimik si Colton. Mayroong maraming mga natatanging kababaihan. Si Giselle, halimbawa, ay isa sa kanila. Siya ay nagmula sa isang mahusay na pamilya at disiplinado at laging nag-aaral. Isa siyang magandang halimbawa ng isang babae. Ang isang babaeng tulad niya ay magiging isang mahusay na asawa dahil magagawa niyang pamahalaan ang sambahayan at tulungan siya sa kanyang negosyo, ngunit kung ang isang babae ay kailangang maging outstanding para sa kanya upang isaalang-alang, Freya ay malayo mula sa iyon. Siya ay may init ng ulo at matigas ang ulo. Magulo ang pamilya niya, at hindi siya malumanay, pero iyon ang babaeng minahal niya. Bigla niyang naisip na nakakatawa ito at natatawa. Nagulat si Giselle. Mr. Goldman. Huminto si Colton at bumalik sa kanyang neutral na ekspresyon. Ang lakas ng tawa kanina ay tila isang ilusyon. Hindi ganoon karaming mga natitirang kababaihan, ngunit kahit na hindi sila kat-anji-tangi, mayroon silang sariling mga positibong trade. Paano natin masusukat ang pagganap pagdating sa mga kasosyo sa buhay? Kailangan ba silang mula sa isang mabuting pamilya para maituring na mabuti? Natigilan si Giselle sa tanong nito. Hindi ko alam na iisipin mo ito mula sa pananaw na iyon. Hindi niya makikikaila na ang pagmumula sa isang mabuting pamilya ay magiging kat-anji-tangi, ngunit batay sa background ni Colton, mahirap isipin na mahalaga ang pamilya. Niluwagan ni Colton ang kanyang kurbata at sumandal sa kanyang upuan. Kung wala nang iba, may mga bagay akong dapat asikasuhin. Tumango si Giselle, saka umalis. Pagkatapos niyang lumabas ng opisina, naalala niya ang sandaling iyon nang lumilipad ang isip ni Colton, at nagkaroon siya ng ideya. May crush siya. Mas lalo siyang na-curious kung ano ang babae. Nakatanggap si Colton ng text mula kay Daisy sa kanyang opisina. Binasa niya ito at natigilan. Sa villa, sabay na naglinis ng buong bahay sina Freya at Daisy. Inabot sila ng 2 hanggang 3 oras, at nakahiga na sila ngayon sa sopa, wala sa lakas. Napatingin si Daisy sa malinis at maayos na sala. Ito ang unang beses na naglinis ako. Nagbigay iyon ng isang pakiramdam ng tagumpay. Tama, ang paglilinis ay maaaring maging isang masayang aktibidad, lalo na kapag hindi ako masaya.
Mas mababawasan ang inis ko kapag na-distract ako, nakangiting sabi ni Freya. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Umupo si Daisy. Kukunin ko. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan iyon para makita si Colton sa labas. Colton, nandito ka kaagad. Tinapik ni Colton ang kanyang noo. Iyon ang unang pagkakataong naramdaman niyang purihin siya. Magandang trabaho. Inilabas ni Daisy ang kanyang dila. Wala lang. Biglang natauhan ni Freya ang nangyayari at bumangon. Daisy Vanderbilt. Nagmamadaling nagsuot ng sapatos si Daisy. Freya, alis na ako. Bye. Pagkalabas niya ay isinara niya ang pinto. Niinis si Freya dahil pinapanta ni Daisy si Colton sa likuran niya. Kabanata 1919. Kailan siya nagsimulang magtrabaho kasama si Colton? Inalis ni Colton ang kanyang coat at isinabit sa aparador. Bakit hindi mo sinabi sa akin na lumipat ka na? Nag-cross arms si Freya. May magsasabi pa rin sa iyo. Laming-galinga si Colton sa sala. Napaka-pamilyar niya sa lugar na ito. Huminto siya sa harap ng piano at tumingin sa ibaba. Si Daisy ba ang humiling sa iyo na tumira dito? Napangiti siya. Bakit pa ako pupunta dito? She then added, hindi ako nakatira dito ng libre. Nagbabayad ako ng renta. Huminto ito at lumingon sa kanya. Si Freya ay walang anumang bagay na dapat niyang ipagmalaki, ngunit siya ay may kumpiyansa pa rin. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa kanyang pagkatao. Siya ay hindi kailanman gaaman at hindi magsasamantala sa iba. Binayaran niya ang lahat para walang makapagsabi sa kanya kung paano gagawin ang mga bagay-bagay. Sandali siyang tinitigan ni Colton. Magkano ang renta? Huminto siya, saka tumingin sa malayo. Babayaran ko kung ano ang mayroon ako. May naalala tuloy siya. Hindi kita binabayaran. Bakit may pakialam ka? Ngumisi siya. Ayokong pagsamantalahan mo ang kapatid ko. Kung gugustuhin ko, wala rin sa iyo. Kapatid niya ako. Wala ba akong masasabi? Tumalikod si Freya para umakyat. Sumugod si Colton at hinawakan siya. I'm not here to start an argument. Ngumisi siya at tumalikod. Hindi, pero nandito ka para makipag-away. Natigilan si Colton. Sinubukan siyang pakawalan ni Freya, ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya. Hindi ba pwedeng, mukhang hindi mapakali siya. Kompromiso. Hindi makapaniwala si Freya at gulat na tumingin sa kanya. Lalaki ka, pero ako ang kailangang magkompromiso. Hindi siya nagsalita. Inalis ni Freya ang kamay niya at humarap sa kanya. Colton, ganito ka manligaw ng babae. Ang layo mo sa pagiging gentleman. Napagod si Colton. Hindi ako gentleman. Bakit hindi ka maamo? Bumagsak ang mukha niya. Mahilig ka ba sa mga babaeng malumanay? Ako, hindi ba mabait na babae si Miss Peterson? Dahil pareho kayong single, magkakasundo kayo at magkakaroon ng magandang buhay na magkasama. Tumakbo si Freya sa hagdan. Natigilan si Colton ng ilang segundo. May pumasok sa isip niya kaya napangiti siya. Sumigaw siya pataas, nagseselos ka ba kay Giselle? Ang boses ni Freya ay nanggaling sa itaas. Kung hindi ka makapagsalita ng maayos, umalis ka na. Umakyat si Colton at sumandal sa pinto habang pinagmamasdan ang paglalagay ng kanyang mga damit sa closet. Tila nagalit ito at nagkunwaring hindi siya nakikita. Ang hirap talagang intindihin ng mga babae. Napakahirap para sa kanya na pawiin ang galit ng kanyang kapatid, ngunit mas mahirap si Freya. Lumapit siya at kumuha ng mga hanger. Huminto si Freya at nanunood habang pinagmamasdan niya itong dahan-daang isinasabit ang kanyang mga damit. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi komportable. Para silang matandang mag-asawa, pinagdikit niya ang labi niya dahil hindi niya alam ang sasabihin. Nang hindi niya sinasadyang mapulot ang kanyang mga pangilalim na damit, agad niyang inagaw iyon at itinago. Namula ang tenga niya habang sinasabi, hindi ko kailangan ng tulong mo dito. Nakataas ang kilay ni Colton. Nakita kitang hiyubot-hubad, ngunit nag-aalala ka na makita ko iyon. Nabulunan siya. Ikaw. Nakita ni Colton kung gaano siya namumula at tinukso siya nang mapansin niya kung gaano siya nahihiya tungkol dito. Mag-isa lang tayo dito. Kabanata 1920. Sinubukan ni Freya na hampasin si Colton, ngunit mabilis nitong hinawakan ang palso nito at hinawakan sa closet. Hindi niya magawang itulak siya palayo. Colton, hindi ka ba nahihiya? Nagtaas baba si Colton at tinitigan ang namumula niyang mukha. Kahit kailan hindi ako nahihiya. Hindi alam ni Freya ang sasabihin. Ibinaba niya ang ulo niya at hinalikan siya. Gusto lang niya itong asarin, ngunit mabilis itong lumaki. Pamilyar siya sa katawan nito,
ngunit kung walang nararamdaman si Freya para sa kanya, hindi siya basta-basta hahayaan nito. Noon lang sila nagkaroon ng parehong bagay sa isip. Pagkatapos ng isang linggo, sa party para ipagdiwang ang pagtatapos ng kanilang paggawa ng pelikula. Dumalo si Daisy sa party. Maraming reporter sa pintuan, at sumugod sila nang magkasama sina Daisy at James. Miss Vanderbilt, sino yung lalaking binanggit mo sa social account mo? Maaari mo bang sabihin sa amin ang higit patungkol sa kanya? May gustong sabihin si James nang kurutin ni Daisy ang braso niya. Huminga siya ng malalim at ngumiti pero hindi nagsalita. Kalmadong sinabi ni Daisy, I'm sorry, pero hindi gusto ng fiancé ko na nasa ilalim ng spotlight. Sana igalang ng lahat ang kanyang privacy. Isang reporter ang nagtanong, engaged ka na ba? Paninindigan ni Daisy. Nagpatuloy ang reporter, nasa industriya din ba siya? Ngumiti si Daisy at sumagot, hindi. Marami pang tanong ang reporter, ngunit nagsalita si James. Kailan ko ba? Ako rin ang nangunguna. Bakit hindi mo ako tanungin? I'll gladly talk about my private life. Mukhang handa na siyang ma-interview si James at tuwang-tuwa siya rito. Nahiya naman ang mga reporter. Sinamantala ni Daisy ang pagkakataon at tumakas sa event hall. Si Mitchell ay umiinom kasama ang assistant director, at nang makita niya si Daisy na naglalakad, itinaas niya ang kanyang baso at naglakad palapit sa kanya. Miss Vanderbilt, nilinggan siya ni Daisy. Hi, gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo dahil sa ginawa mong gulo pagkatapos makinig kay Susan. Itinaas niya ang baso niya. Dumampot si Daisy ng isang baso ng champagne na may mas mababang alcohol content. Tinanggap ang paghingi ng tawad. She then took a sip. Dahan-daang humigop ng alak si Mitchell. Ako ay lubos na impressed na gumawa ka ng isang opisyal na anunsyo. I'm curious kung sino ang magiging mabuting soulmate mo. Nagbaba ng tingin si Daisy. Sinusubukan ba niyang pasalitin siya? May pakialam ka ba sa partner ko? Napangiti siya. Paanong hindi ako? Ang mapapangasawa ng isang Goldman ay dapat na isang taong mahalaga. Ngumiti siya at sinabing, hindi naman. Normal na tao lang siya. Normal, lang ang apo ng isang hari na gwapo, mayaman, talented, at gentleman. Hindi ito binili ni Mitchell. Sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Mas gusto ni Daisy na itago ito, mas gusto niyang malaman. Walang masyadong tao na maaaring maging kapareha niya sa Baseburg. Kung hindi ganoon ang kaso, hindi magiging interesado ang media. Kung talagang makakahanap siya ng impormasyon tungkol dito, maaari siyang maging may kaugnayan muli. Nang matapos ang party, 10 PM na. Kahit uminom lang ng champagne na may mababang alcohol content si Daisy, namula ang mukha niya pagkatapos uminom ng ilang baso. Hindi siya magaling uminom. Pulang-pula ang mukha niya kahit sa beer dahil mas mabilis mag-circulate ang dugo niya.